Hello, magandang gabi po. Mga kababayan, arestado na ba si Marcolita? At arestuhin na rin si Bato. Tinatago ba siya ng iglesia? Dito natin alamin sa ating vlog. Ganun style kong yun. Okay. Mga tarants kayo. Mamaya, pagkatapos ito, ilalive ko naman yung mga si Bendalo, mga Happy Father's Day sa mga Bendalo. Sa mga maraming panganay, Happy Father's Day. Yung mga Robos King. Pati yung si Sandro pala, nahulugan na muntik na maging tatay. Si Sandro Marcos. Buti na lang na nahulugan. Kung hindi, nakuna na misis. Kasi sa Ilonggo nahulugan eh. Ang tawag. Salitang Ilonggo nahulugan, pero salitang Tagalog nakunan. Pero mali ata yung sinasabi na nakunan eh. Alam mo ba kung bakit mali? Sino ba kumuha kung nakunan? Pero kung nahulugan, kahit na walang hulog lang. Live po, Christian San Agustin. Lalain Toranibo, Happy Father's Day sa ating lahat ng mga marangal na mga lalaki. Huwag lang yun sa mga bendalo na lalaki. So, Araceli Harder, Happy Father's Day. Okay? So, bago ang lahat, siguro patugtugin muna natin yung aking paboritong kanta. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Di kayang bayaran kanyang prinsipyo. Kung may inaapi. Ito na. Ang ating kanta ng bayan. Ito. Clara Fernandez, Happy Father's Day rin. Salamat sa inyo mga husband. Nelson Morito, Happy Father's Day rin. Kilala ang tindi, hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Attorney Bobit, kapag may inapi, Happy Father's Day. Attorney Manny Topacio, Happy Father's Day. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. At Hindi siya Attorney tiglop Bautista, sa pananakot ng ilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Attorney Bautista, kaklase ni Attorney Gadon, Happy Father's Day. Yan mano-mano kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Wala ba si Bato sa inyo? Sinasabi nila eh. nanginginig Wala si Bato sa iglesia eh. kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Ibig sabihin yung gobyerno ni Bangag ay natataranta na. Kung may nilulungkot Bakit may tinuturo, tinitingnan kung sa iglesia si Bato nang tatago. na hindi tatahimik sa bawat Happy birthday kay Bato de la Rosa habang natatago siya. na paninindigan niya. Disrespect TV, Happy Father's Day. Kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit. Happy Father's Day kay Mike Defensor. Kasing tirador,
tirador. Totokosing tirador. Mga Hindi kayang bilhin. Happy Father's Day sa lahat ng kakampi ko para kay Marcoleta. Hindi lahat ng malakas Huwag niyo aristuhin ang aming future Vice President. ay duwag kapag ang bayan ang pinagkakaitan sa unang humaharap. Totokosing tirador. Totokosing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Totokosing tirador. Totokosing tirador. Sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo ang paninindigan. O Happy Father's Day sa aking ama na humingi ng pagkakalangan sa akin ng pabor, bayaran ko ang wifi niya para manood ng aking live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, ipatugtog naman natin yung campaign song ko. Akin ito, hindi ko naman kayo inaiya. Pero kung gusto nyo, samahan nyo na ako at ito lang ating pag-asa ng bayan. Kasi nilugmok siya ng mga congressmen na nagnanakaw sa baha, flood control. Ngayon, pag maging presidente siya, uubusin, itutukhang niya lahat ng mga kawatan sa flood control. Ito po siya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Hangin na yan! Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan ko. Okay? Ano tayo? Okay, ito po ang ating pag-usapan. Pag natataranta na talaga sila, hindi nila alam ano gagawin. Ang galing talaga itong anak ng iglesia na si Marcoleta, ang galing talaga. Inaalok pa sarili, aristuhin niyo ko, come and get me. Sila natatakot. Bakit kaya? Tapos to the point ngayon, kanina, sinabi na ni John B. Cremulya, wala raw warrant of arrest. Pero ang alam ko, meron. Kasi ilang ulit na sila nagdidebate kung sinong aristo, nagtuturuan. Pati si Matibag ayaw mag-aristo kasi pag inaristo niya, lahat ng Iglesia ni Cristo na member o kasapi dyan sa San Pedro Laguna ay hindi nabubuto kay Rose Ann Matibag na congresswoman sa ngayon. Kaya ito pakinggan muna natin ulit. Laging pinagdidiinan ni Attorney Dan Marcoleta na handa na ang warrant of arrest sa kanya. Pero ganun pa man, siya'y handa tatanggapin kung sino man papasok para siya'y aristuhin. Pero hanggang sa ngayon, walang naglalakas ng loob. At hindi lang yan, natataranta na talaga sila. Kung ano-anong kwento ginagawa. Kesyo daw nagtatago si Bato sa iglesia, tinatago daw ng iglesia si Bato. Ay nako, kung ano man. May mga iglesia tayo dito na nakanonood daw, sinasabi wala si Bato. Ano ba kayo? Matindi na talaga kayo pagkataranta na nagpapanik na kayo ng todo. O ito si Marcoleta. Aresto at may pakulong, kagaya na po na sinasabi ko, maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at may pakulong, kagaya na po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at may pakulong, kagaya na po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa,
ay iahain po sa akin ng warrant of arrest upang ako po arestuhin. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Maaari pong Okay, yan ha. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. So ngayon, bakit tataranta kayo? Ngayon, yung pagkataranta na yan ay umabot pa sa punto na mag-imbento pa sila ng kwento na si Bato ay tinatago ng iglesia. Oh, ito naman ang anak ng wedding talaga itong mga taong gobyerno talaga. Wala na talaga itong naiisip. Ito may nag-vlog. Kasi may chismis-chismis na gusto papasukin ng mga pulis ang simbahan ng iglesia doon sa Tandang Sora para naman alamin kung nandun si Bato. Hindi nyo, kung nagawa nyo kay Kibuloy yan, huwag nyo gagawin sa iglesia ni Cristo. Ganito lang po ang masasabi ko dyan. Ito po. Kasi aminin natin siya, hindi, mas malakas ang reputasyon ng iglesia kumpara sa kay Kibuloy. Ito totoo naman I'm just only telling the truth. Ito. Ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na may caption na We Are One. Kumalat kasi sa social media ang bali-balitang lulusubin daw at papasukin ng Marcos administration ang headquarters ng Iglesia ni Cristo. Isang hudyat na lamang daw ang hinihintay. Nakahanda na ang buong Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa post na nagngangalang Lay Flores. Isang hudyat lang, magkakaalaman ang lahat kung ano ang pasya, yun ang masusunod. We are one, one faith, one purpose, one body in Christ. Saan nga ba nag-ugat ang lahat ng ito? Ayon kasi sa post ng Demokrasya Philippines. Ang post na ito ay noong May 16 pa. 2026. Ang sabi dito, Bato, nagtatago sa main office ng Iglesia ni Cristo sa Central Avenue sa Quezon City. Usap-usapan ngayon sa social media ang post ng political content creator na si Pebbles Talaquera na kasalukuyang nagtatago si Bato de la Rosa sa Iglesia ni Cristo main office sa Central Avenue sa Quezon City. Ayon kay Pebbles, mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ang nagtakas kay Bato sa Senado matapos ang naganap na putukan noong gabi ng May 13, 2026. Ito yung post ni Pebbles Talaquera, confirmed. Kaya tahimik si Marcoleta at gusto niya na pwedeng bumoto through virtual kineso. Ingat! Iglesia ni Cristo. Baka kayo mabunot ng taong bayan. Dami niyong kalokohan. Religion ba kayo? Nakialam na naman ng INC. Kanina pa kayo reported. Kaya nga sabi ko, ilabas yung CCTV. Sinakyan ni Robin. Di sila aalis nang walang backup. Sorry kayo. Nakita kayo ni Cameron Diaz. Nakasakay sa police mobile. Dapat sa kulto na to maimbestigahan. Saka yung DIR Rivera sa BJMP camp, bagong diwa na INC. Diba dapat retire ka na last year pa ng November? Bakit di ka pa pinapalitan? Paldo ba? At bakit puro INC ang director ng BJMP? Anong meron? Sa Iglesia ni Cristo ba ang BJMP? Robin, sabi ko sa'yo, hindi ka pa panalo. Nasinundan pa ng screenshot na message daw ang sabi. May info ako, legit source. Nasa INC si Bato sa Central. Sinakay siya last night using police mobile going to Central. Confirmed. Nung first day ng kaguluhan, puro hitman ng Iglesia ni Cristo ang nasa labas. Nagpadala sila ng 60 katao. Utos ng 01 ng Quezon City at Manila. At ayon nga sa post ng Philippine Defense Forces Forum, this is the police vehicle SNB 1767 that was reportedly part of the convoy seen departing from the Senate building before dawn today. The senators allegedly in the convoy were Senator Robin Padilla and Senator Ronald De La Rosa, who escaped
from Senate custody. Mukhang ito yata yung pinag-ugatan na pinalabas ni Pebbles Talaquera na parang nasa pangangalaga ng Iglesia ni Cristo sa Senator Bato de la Rosa. Kaya siguro kumalat yung bali-balita na papasukin ng Marcos administration ang headquarters ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga naman, hindi na nila mahagilap ng Marcos administration kung saan man nagtatago si Senator Bato. Pero alalahanin natin, malaki makapangyarihan ng Iglesia ni Cristo. Baka matatandaan natin na minsan ng kinalaban at pinabagsak ang Iglesia ni Cristo ng ilang presidenteng nagdaan. Ngunit hindi nila matibag-tibag. Ayon pa nga sa kataga ni Ferdinand Marcos Sr. noon, huwag mong gisingin ang natutulog na higante. Yan tinutukoy niya ang Iglesia ni Cristo. At ang sabi nga ng namayapa na si Juan Ponce Enrile, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At ang sabi pa nga rin ng namayapa na rin na si Miriam Defensor Santiago, huwag mong pakialaman ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi talaga ang Iglesia ni Cristo solid yan sa pagkakaisa. Hindi tulad ng mga ibang religion, ng mga simbahang Katoliko, mga Christian, mga nagpapanggap na banal-banalan, sila nga hindi nila magawang magkaisa. Kaya naman naiinggit ang ibang religious group sa Iglesia ni Cristo kasi gaya na nakikita nyo sa screen, yan, pagkakaisa nila yan. Na hindi kayang gawin ng ibang religious group ang magkaisa. Na ngayon, ang President for Studies in Asian Church and Culture na si Dr. Melba Magay. Abay may inggit yata sa Iglesia ni Cristo. Abay tinawag ba naman ng kulto ang lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo? Inggit ka sa pagkakaisa ng buong samahan ng Iglesia ni Cristo para tawagin mo na kulto. At ang sabi pa niya, panahon na daw para tapatan ang kaisahan na kulto ng Iglesia ni Cristo. Dahil daw, sila daw ang nangunguna sa kumakalat na destabilization laban daw sa gobyerno. Naku po, Lola, baka magalit sa inyo ang Iglesia ni Cristo niyan. Panoorin natin ito. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Paano? At tapatan na rin po si Kibuloy. Napasama Ang naman lahat po ng mga sinasabing kulto Ay. na nakahanay dito sa destabilization class. Wala, kulto. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto. Kunyari people power. Kulto. Pakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng Lola, kapangyarihan ng Diyos. parang ikaw yata yung Kaya demonyo. ngayon, yung merong people power o meron din silang people power na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. Marami, batak-batak Wala naman. talaga kayong pakialam. For the longest time, Sa inyo na lang galing mga yan. politiko dito sa simbahan na ito. Diyos ko po. Dahil nagba-block voting sila. Wala kayong Abay, pakialam hindi sa po nakawan, tayo, Lola. Kasi tayo Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Ay, mas kulto pa nga kayo, Marami Diyos pong mga ko. mahuhusay. Kulto na Hinahayaan niyo lang pagnanakaw. Kagaya ni Sagisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. Grabe si At Lola, ito no? po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they Tanda have mo been na, Lola, skewing ganyan the ka pa. democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Wala kayong pakialam. Alam mo, gusto ko na paputuloy niyan. Wait, let us lecture on unity. Yan ang example ng Iglesia ni Cristo pinapakita. In union, there is strength.
Maliit man kayo kapag nag-iisa kayo at hindi nalalagasan katotohanan ng buhay. Sino bang politikong hindi magsasamba sa iglesia? Sige nga. Wala po. Mga politiko, alam nila mga politiko na solid kung magdesisyon yan. Kahit ngang iba na hindi na nireject ng iglesia, kasunod na eleksyon, nagdadasal pa rin sa iglesia para maisama sa mga list of candidates na tutulungan ng iglesia. Alam mo, hindi man ako iglesia pero ang kapatid ng nanay ko ay iglesia. In fact, ang kapatid ng nanay ko na si Attorney Bernardo Katoliko Catalunya ay abogado ng Iglesia ni Cristo sa Davao City. Namatay na siya. Pero nung buhay siya, siya po ang abogado ng lahat ng iglesia members dun sa Davao City. Hindi mo pwede tatawaran ko ano man ang kanilang samahan. Ngayon, magtatanong ko, bakit nag-iisa sila? Yan ang pag-aralan ninyo ng ibang mga politiko. Bakit sila nag-iisa? Hindi sila natatakot magtitiwalag ng kasapi nila kung hindi sumusunod sa panuntunan ng relihiyon nila. Ibig sabihin, yung experiment na pinakita ng Iglesia ni Cristo ay yung kailangan natin sa bayan natin para gusto natin magkaisa. Hindi kagaya, marami nga kayo. Nagyabang kayo, 70 million kayo, 60 million. Pero sa 60 million, may kumakampi pa sa kamotan. May kumakampi pa sa maleta. Hindi tayo nagkakaisa. Pag makita natin, hindi natin masasabi kung sino matulungan natin, kamatan o hindi. Akalain mo nakakahiya talaga. Halatang halata na po, klarong-klaro na napakalaki na ng ebidensya laban kay Marcos. Marami pang gumagawa ng diskarte. Yung mga kilala kong tao na dati makakuri, makadilaw, pinkian, lahat sila, sumasama sila sa bandwagon ni BBM na ang maleta story ay nagsimula doon sa panahon ni Duterte. Ang tanong, kailan ba nawasak ang mga flood control? Di ba 2023, 24, 25 lang, walang nawawasak na flood control sa panahon ni Duterte? Kakahiya kayo. Naghanap kayo ng dahilan, ituturo siya nakaraan. Kahit sabihin pa natin totoo na nagsimula kay Duterte, sino may kasalanan? Kumita ba si Duterte sa flood control? Tandaan ninyo, busy si Duterte sa sinasabi niya mamamatay tao. Busy siya pamamatay ng tao, hindi sa flood control. At hindi naman kapanipaniwala mga kwento ninyo, 30,000 pinatay. Panahon ng COVID, grabe naman kayo. Gusto niyo sabihin, maglalaro si Iyala ng tennis doon sa arena ng Iglesia ni Cristo. 50,000 ang mapupuno mo yun. Lahat ng pinatay ni Digong Duterte na puno nun. Maniwala ka ba doon? Ganun ang naratibo ninyo. Tapos, ito ngayon, dahil si Marcolita, anong koneksyon ni Marcolita sa flood control? Anong koneksyon ni Bato de la Rosa sa flood control? Lahat po sila, pati si Sara Duterte. Lahat po sila ay gustong tapusin itong flood control na investigasyon at para maparusahan na kung sino ang dapat parusahan. Ang problema naman, sa mga kakampi ni BBM, mga dilawan, mga kakamping, pumapalakpak pa sila na si Win Gatchalian tulungan nila. Nakakahiya kayo. Nakakahiya ka, Attorney Josepos Birondo Jimenez. Idol pa naman kita nung araw. Nagre-review ako sa labor law. Bumili ako ng libro mo. Pinag-aralan ko yan para mataas ang kuha ka naggrado ko sa labor law. Dahil sa iyo, pero hindi ko pasalamatan kita kasi nagbayad naman ako ng libro mo. Akalain mo pa, kakampihan mo pa si Win Gatchalian? Hindi nyo ba alam, nakakalimutan nyo ba ang nakalipas lang na mga 5 taon? Sa panahon pa, nung panahon na ebinenta ni Win Gatchalian ang Express Savings Bank Incorporated na luging-lugi, purdoy, bankrupt, nakakita pa ng pagbentahan, walang ibang pinagbebentahan kundi Local Waterworks Utilities Administration na pamumunuan ni Prospero Pichay.
isang congressman na inappoint ni Gloria Arroyo dyan. At overpriced ang presyo ng per share. Binayaran kahit 300 billion. Tapos yan, dinagdagan pa ng 400 billion. Yung pala, lugmok na bangko. Akalain mo yung Local Waterworks Utilities Administration, bumili ng bangko na Purdoy. Yan pong bangko na Purdoy nila ni Win Gatchalian. At ang napakasakit pa dito, ginamit nila ang kanilang impluensya. Hindi, kinasuhan nga si Win Gatchalian sa kanyang tatay niya si William. Pero inabsuelto siya ng Sandigan Bayan. Inabsuelto din ang tatay niya ng Sandigan Bayan. Pero, convicted, guilty, si Pichay at saka ibang kasama niya. Akalain mo, saan ka makakakita? Hindi ako maniniwala bilang abogado sa nakaraang ilang panahon. Mahigit 10 taon na ako naging trial lawyer. Hindi ko lubos maisip. Paano mangyari na ang nagbenta ay hindi guilty at ang bumili ay guilty? At ang bumili sila ni Pichay guilty? Ang guiltyan pa nila na dahil binigyan mo ng unwarranted benefit ang Express Savings Bank Incorporated. Nagbigay ka ng pera, binili mo shares nila na lugi. Yan ang theory kung bakit na guilty si Pichay. Tapos, ang nangyari, bakit naman hindi guilty ang mga Win Gatchalian? Sila ang nagbebenta. Tatay niya, tsaka siya. Por Diyos, por Santo. Alam ni Marcoleta yan. Maraming alam si Marcoleta, matalinong tao kasi yung taong yan. At si Marcoleta, tandaan nyo, gumraduate din siya sa San Sebastian College of Law. Kagaya ni Sara Duterte. Kagaya po ni Attorney Sheila Season, na abogado ni Sara Duterte sa ngayon. At saka, sino pang iba? Si Attorney Monsayak. Si Attorney Ryan Kilala, na ombudsman prosecutor. Graduate din po yun ng San Sebastian. Pero ako, graduate ako ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, College of Law. Pero hanga ako sa mga taga San Sebastian. Diyan din naging din si Rufus Rodriguez. Pero ang pinagsasabi ko rito po, ay, paano kayo nakalusot? So bakit niyo suportahan yung grupo ni Win Gatchalian na tad-tad ng kasinungalingan, tad-tad ng kakurakutan? Isa pa, matagal nang gusto ni Win Gatchalian at saka ng tatay niya na magkaroon ng water plant Manila Bay. At papatong sila ng lupa doon sa Manila Bay. At ang ginawa nila, nasa likod yan, kakutsaban nila si Isko Moreno. Gagawin ng isla mula sa likod ng St. Quirino Grandstand, papunta sa lampas pa ng Manila Hotel. 35 billion pesos ang project nila dyan. Hanggang ngayon, hindi magawa-gawa. Sapagkat kumukontra ang United States Embassy. Sapagkat ang mga kasusyo ni Win Gatchalian ay yung mga Chinese engineers at contractors na gumawa ng mga isla doon sa West Philippine Sea. Ngayon, hindi niyo tawagin sa mga China? Bakit kayo kakampihan si Win Gatchalian? Kasi si Win Gatchalian, ano na yung BBM sa ilong? Hawak sa ilong. Ibang hawak bit, siya sa hawak sa ilong. Pwede na kantan, hawak ko ilong sa bawat galaw. Ganun ang nangyari niya gawin Gatchalian. At napakataas po ng respeto ng netizens. Pinakamataas po si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, ang live viewers niya, alam mo Duarte, ilan? Minimum 1 million. Taas 2 billion, 3 million. Pero kung sila magla-live, sila ni Win Gatchalian, ang live nila mataas na yung 7,000. Ikumpara mo million sa 1,000. Hindi ibig sabihin, pinagkatiwalaan ng mamamayan si Win Gatchalian, si Cayetano, ang pinagkatiwalaan naman si Win Gatchalian ni BBM. O isa lang. O kaya, tama lang ang ginawa ni Marcoleta na ipaglaban mo talaga itong investigasyon sa flood control. Kasi sigurado na meron sila dyan. Isa lang ang ibig sabihin niyan kung bakit gusto niya ipa-aresto si
Marcoleta, tigilan lamang ang flood control investigation. Wala nang iba. Tapos si Bato, ginagawa niyo si Bato na pangbangga sa Iglesia ni Cristo. Kasi sabihin niya mayroon kay katwiran, kriminal ito hinahanap namin tinatago ng Iglesia, kwento lang yan. Ano tingin niyo sa Iglesia ni Cristo? Kriminal? Pinakarespetadong relihiyon dyan Sa ngayon anhin mo mga Katoliko kung ang mga obispo nakatanggap ng baleta. Yung pare na si Flavi Villanueva nakatanggap ng maleta. Nalita ba? Parang envelope lang ata na expanded Mga 5 million lang laman. Kasama sila ni Leila de Lima. So yan po ang katotohanan, ladies and gentlemen. Panahon na po na tayo tayo maghimagsik kahit ba lang sa ating mga social media. Huwag niyo na natin kailangan na mag-people power. Sasama ba kayo sa people power nila ni Ronald Llamas? June 28? Huwag na kayo sumama doon. Walang kwenta yan. Kakampi ni BBM yan. Kunwari lang yan. Nagrarally. Huwag ka maniwala yan sa rally-rally ng mga Katoliko na yan. Sino sasali dyan? Ang lahat ng sali dyan, kakampi ni BBM. Kakampi na magnanakaw. Hayaan nyo na lang. Pagdating na lang ng eleksyon, doon na lang tayo magbabanat. Anyway, kasunod dito, ladies and gentlemen, ay mag-usap tayo tungkol naman sa impeachment. Ganun po talaga. Ngayon, alam nyo na si Gatchalian kung sino siya. Lugi po sila sa kanilang reclamation project, 30 million a day. Gusto niya matigil na yung pagkalugi nila. Matutumba na yung Welex Group of Companies. Ginagamit na lang ito ni Win Gatchalian na sangkalan itong pera ng bayan. Ngayon, kung Senate President siya, maraming MOOA siya maipapakikot. Kasi ang MOOA sa Senado ay hindi mo na kailangan magsabit ng resibo para maipapatunay mo na maayos pagkagasto mo. Nasa ilalim na po ng resolusyon na ginawa ni Lacson noon at ginagamit ng mga congressman ni Romualdez at ginagamit na rin sa lahat ng opisina yung tinatawag na certification. Liquidation by certification. Kung magpapatunay kung saan mo ginasta ang pera mo para sa maintenance and other operating expenses, ay hindi mo na kailangan magsabit ng resibo. Kailangan mo lang isertipika na napunta sa tama. Yan po ang kanilang kinukunan ng pinakamalaking budget. Ladies and gentlemen, hindi muna ako magbati sa inyo kasi marami kayo. Magandang gabi po. At abangan kagad, titiran ako sa impeachment. After 5 minutes impeachment, balik kayo po.